titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. I-suspend nyo muna yung trabaho ninyo sa pagiging legislatura. Pagbigyan ninyo yung trabaho ninyo bilang impeachment court. Ang impeachment, minamadali yan. Wait for the decision of the Supreme Court. Nung isang araw nga, nasabi ko, kung nagmamadali si Senator Pimentel, di simula na niya, I will designate him as a special chairman of a subcommittee on impeachment amendment rules. Mga kabayan, tila nakahanap ng katapat itong si Senator Minority Leader Aquilino Cuco Pimentel mula sa kapwa niya mga senador. Matatandaan na ayaw paawat ni Pimentel dito kay Ispy Escudero kung saan ay nagpupumilit si Pimentel na unahin muna at madaliin ang impeachment trial dito kay BP Sara Duterte sa lalong madaling panahon at huwag na itong pagtagalin pa. Dahil dito, tila napikon na itong si Senator Francis Tolentino at lantarang sinupalpal ang kapwa niya senadora. Ayon kay Tolentino, kung talagang nagmamadali si Pimentel ay dapat umpisahan na niya ang paglilitis sa Senado. Kasabay nito, nag-volunteer na rin ang Senate Minority Leader na tumulong sa pagbalangkas ng rules of impeachment para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Tingin tuloy ni Senate Rules Committee Chair Francis Tolentino, masyado umanong nagmamadali si Senator Pimentel. Let's wait for the decision of the Supreme Court. Nung isang araw nga, nasabi ko, kung nagmamadali si Senator Pimentel, di simula na niya, I will designate him as a special chairman of a subcommittee on impeachment amendment rules. Dahil dito tila napahiya si Pimentel kung saan ay sinabi niya na hindi siya nagmamadali kundi ang konstitusyon o ang taong bayan. Sa isang interview tila iwas pusoy si Pimentel nang matanong siya at kunin ang kanyang reaksyon sa mga banat sa kanya ni Tolentino. So yun po yun. So hindi ako yung nagmamadali. Well, ang nagmamadali actually ang konstitusyon. Ang konstitusyon po ang nag-uutos sa Senado. So lahat kaming 23 na senador ngayon, dapat yan ang aming nararamdaman. Na yan ang utos ng konstitusyon sa amin na kumilos na agad. Opo. May word na agad, agad. So yun po yun. So hindi ako yung nagmamadali. Kaya ako'y nadidismaya na parang naghahanap ng papasahan ng bola. Sa isang interview, tinanong si Pimentel kung sang-ayon siya sa pahayag ni Senator Tolentino na intayin muna ang utos at desisyon ng Korte Suprema bago kumilos ang Senado. Sagot ni Pimentel, walang dahilan para intayin ang desisyon ng Korte dahil nasa Senado na ang bola kaya dapat na itong umaksyon agad-agad. Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ni Senator Tolentino na dapat hintayin muna yung desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petition for certiorari at prohibition ni Vice President Sara Duterte laban po sa impeachment complaint? Ano na yan, parang dribble na ng bola tapos ipapasa mo pa yung bola sa ibang tao. Ang bola na yan dapat nasa amin kasi yan, kami ang kausap ng konstitusyon eh. Ang sabi ng konstitusyon, Senado, sabi ng konstitusyon, Article 11 hindi Article 6, Article 11. Ang sabi, Senado, pag meron nang na-file ng articles of impeachment na galing sa House of Representatives, isunod yun na agad ang paglilitis. Samantala, maliban sa ilang senador, tila dismayado at naiinip na rin ang ilang kongresista sa paghihintay kaugnay sa naging pahayag ni Ispy Escudero na sa July 30 pa pwedeng umpisahan ang trial kay BP Sara Duterte. Ayon sa ilang mambabatas, lugi ang taong bayan dahil walang ibang makikinabang sa matagal na pagkakaantala sa Senado ng nakahaing impeachment kundi ang nasasakdal na si BP Sara Duterte. Sa kada araw na pinapatagal po, taong bayan ang nawawalan ng pag-asa kung saan talaga napunta yung daan-daang milyong piso pinag-uusapan. Lugi ang taong bayan. To be honest, the one to benefit from this is a person in question. Siyempre, ang pangalawang Pangulo. Habang hindi po dinidinig ang impeachment trial, mas lalo hong nagkakaroon ng sense of impunity. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ka ba sa desisyon at mungkahi ni Pimentel na agad umaksyon agad ang Senado?
o hintayin muna ang utos at desisyon ng Korte Suprema base na rin sa naging pahayag ni SP Escudero. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Iginiit ng ilang kongresista na lugi ang taong bayan at isa lang umano ang nakikinabang sa pagkaantala ng pag-arangkada ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Pami Zamora, nais nang masagot ng taong bayan ang mga isyong ibinabato laban sa Vice Presidente, kaya't sana'y masimulan na ang paglilitis. Sa kada araw na pinapatagal to, taong bayan ang nawawala ng pag-asa kung saan talaga napunta yung daan-daang milyong piso pinag-uusapan. Lugi ang taong bayan. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre, tanging si VP Sara lang umano ang nakikinabang sa delay. To be honest, the one to benefit from this is the person in question. Siyempre, ang pangalawang Pangulo. Habang hindi po dinidinig ang impeachment trial, mas lalo hong nagkakaroon ng sense of impunity. Sa isang pahayag, iginiit ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na diversionary tactic lang umano ang impeachment laban sa kanyang kapatid para matabunan ang mga issue ukol sa 2025 national budget. Pero una nang pumalag dito ang ilang mambabatas. Yung issue ng impeachment came first before the issue of the GAA. And I think malino naman, nagsalita na ang ating mga Committee on Appropriations and everything. There's a perfect explanation, no, to how the GAA was crafted, how it was signed into law. Distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion, para hindi pag-usapan. Dumidiskarte pa rin sila. Sa ngayon, inaabangan pa kung kailan aarangkada ang impeachment trial kay VP Sara. Bagamat may itinakda ng initial na timeline si Senate President Francis Escudero, umaasa ang mga kongresista na mas mapapaaga pa ito alinsunod sa salitang forthwith o sa lalong madaling panahon na nakasaad sa konstitusyon. Senator, unahin ko na pong kunin yung inyong reaksyon sa sinabi ni Senator Francis Tolentino na kung nagmamadali ka ay simulan nyo na raw ho yung impeachment. Well, ang nagmamadali actually ang konstitusyon. Yung forthwith, Yes. wala naman yan sa bokabularyo ko eh. Natutunan lang natin yan dahil nasa konstitusyon eh. Opo. So ang ibig sabihin ng forthwith, kilusan agad. Immediately, wag nang magpa-delay pa. Yun po yung ibig sabihin niyan. So, ang Constitution po ang nag-uutos sa Senado. So, lahat kaming 23 na senador ngayon, dapat yan ang aming nararamdaman. Na yan ang utos ng Constitution sa amin na kumilos na agad. Opo. May word na agad, agad. So yun po yun. So hindi ako yung nagmamadali. Kaya ako'y nadidismaya na parang naghahanap ng papasahan ng bola ang mga nasa majority para lang alam mo na hindi sila makakilos agad. Opo. Senator Coco, para po mas maintindihan ng mga kababayan po natin, merong mga kababayan tayo na regardless kung susimulan agad or hindi, wala lang reaksyon. Pero may mga kababayan tayo din na ano ba talaga, bakit hindi masimulan? Ang naririnig lamang po ay hindi naman daw kailangan kasing tumawag ng special session. The reason why hindi ito masimulan ay naka-break ang Senado. Para po mas maintindihan po ng ating mga listeners at ng ating viewers, bakit nga ho ba ganito katagal? Sheryl, pasensya na sa sagot ko. Nagpo-pause ako kasi may echo. Opo. So medyo hindi natural yung aking pananalita. Opo. That's okay po. Well, dapat kasi talagang kinilusan na agad yan.
Kasi ang Senate bilang impeachment court ay utos yan sa Article 11 ng Constitution. Ang title ng Article 11, Accountability of Public Officers. Yung Senado na nakabreak, kasama yan sa House of Representatives, nakabreak kami bilang lehislatura sa paggawa ng batas, nakabreak kami. At nahanap yung break na yan sa Article 6 ng Constitution. So, ibang artikulo yan. Yung nakabreak na Senado, nakabreak sa trabahong paggawa ng batas, Article 6. Ang utos ng Constitution na sa Article 11, pagka merong impeachment na pinail sa Senado, mag-hearing kayo agad. Yun. So, iba po ang ating legal basis. Kaya ako ay parang nadidismaya at disappointed sa English dahil hindi ko maintindihan bakit pati yung pagdisenyo ng Constitution na hiniwalay nga yung trabaho na yan eh. Senado bilang tagagawa ng batas, Article 6. Senado bilang impeachment court, Article 11. Hindi ba nila alam yun? Hindi ba nila nakita yun? Ang dali-daling tignan. Ibuksan lang yung Constitution, kita mo na eh. And is this something po na na-bring up nyo na po mismo? Like, nakapag-usap po kayo talaga ni Senate President Jesus Codero? Kasi mga kapwa-abogado naman kayo na, Rita, na alam nyo ang laman po nitong konstitusyon. Alam niya rin yan. Pati si Majority Leader, abogado yan. Oh, yun po. Si Senator Tolentino, abogado yes, yan. also. Opo, yes. At sa aming tatlo, pinakamatanda sa aming tatlo, si Senator Tolentino. The senior lawyer namin yan. Ang problema, ito lang ang problema talaga. Pinako nila yung sarili nila sa paniniwala na kailangan naka-legislative session ng Senado bago kaya ng Senado maging impeachment court. Doon ako hindi naniniwala kasi para sa akin, iba yung legislative session, iba yung court session. So you do not have to be in session as a legislative body in order to convene yourselves, the same people, to convene as a court. Ang aking point, kahit na naka-break kami, magsama-sama kaming mga senador sa isang formal na session hall at i-call to order namin ang korte. The Senate as an impeachment court is now called to order. Bang! Pagbang na ng gabi ng SP. Yun na yun! With this, Senator Pimentel, dahil nga po hindi pareho yung interpretasyon ninyo, who can decide on this? Kayo pa rin po ba sa Senado or this is something na dapat po ay desisyonan ng Korte Suprema talaga? Yung desisyon ng Supreme Court, pwedeng makaguide sa amin yon. Opo. Pero siyempre ang mga proseso sa Korte, kakain ng oras yan eh. Baka nga yung decision pa niya, lumpas pa ng June 2 eh. Diba? So, kailangan dinidesisyonan na namin ngayon yan. Pero unfortunately, pati ako, aaminin ko, na majority rules sa Senado. So, kung ayaw talaga ng karamihan ng senador na pagbasa nila panig kami kay Senate President, kailangan naka-legislative session bago tayong maging korte. Wala na tayong magagawa doon kasi kahit pilitin mo na mag-convene ng korte, kung walang quorum, no business din. Wala rin magagawa na business, matatakel na business, ang isang collegial body like the Senate as an impeachment court, wala kang matatakel kung wala kang quorum. So kailangan ng taong bayan, either sinasabihan na ang mga senador or pakiusapan ng mga senador na mag-convene na kayo as an impeachment court. Hindi nyo na kailangan na nasa legislative session kayo. Sana ganun para maraming mag-a-attend doon sa
convening of the Senate as an impeachment court. Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ni Senator Tolentino na dapat hintayin muna yung desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petition for certiorari at prohibition ni Vice President Sara Duterte laban po sa impeachment complaint? Ano na yan, parang dribble na ng bola tapos ipapasa mo pa yung bola sa ibang tao. Ang bola na yan dapat nasa amin kasi yan, kami ang kausap ng konstitusyon eh. Ang sabi ng konstitusyon, Senado, sabi ng konstitusyon, Article 11 hindi Article 6, Article 11. Ang sabi, Senado, pag meron nang na-file ng articles of impeachment na galing sa House of Representatives, isunod yun na agad ang paglilitis. Kami ang kausap eh. Bakit kung ganun kami kausap, ang gagawin namin, sige, may bola tayo, ipasa natin sa korte. Hayaan mo na, i-dribble muna doon sa korte ang issue. Kami kausap doon, din mag-korte kausap doon eh. So, para sa akin, parang ano yun, parang, passing, ano tawag sa English is passing the buck. Pero dahil mas familiar tayo sa basketball, parang pinapasa mo yung bola sa ibang tao, obligasyon mo, ikaw dapat ang ikaw playmaker eh. Pero, Senator Pimentel, pwede rin naman pong sinimulan na yung hearing, yung trial, habang umuusad din, kasi iba naman yung decision na yan ng Korte Suprema na final po ni VP Sara. Iba naman yun. Hindi naman damos yun. Ang nabanggit mo nata kanina, yung mandamos eh. So, iba-iba ng kaso ang na-file sa korte. Ang aking point is, ang kausap ng konstitusyon, ang Senado. So, therefore, ang Senado, pwede na kaming kumilos. Huwag namin ipasa ang bola sa korte na, hindi kami kikilos kasi mayroong nag-file ng petition, hintayin namin ma-resolve ang petition. Masyado na pong iwas puso yung ganyang attitude. Hindi naman masyadong malayo na yon sa practice sa korte or sa mga na-practice nakaraang practice ng korte. Okay. Senator Pimentel, sabi nyo nga po, before nyo pa makuha yung assignment, official assignment, meron na kayo naka-ready na draft. Ano po, after nun, kung nakuha nyo na po yung official assignment, tapos nyo na po yung draft, ano po ang susunod doon? Well, na action? Patuloy lang akong tutulong na ipaliwanag yung stand ko. Kasi kung hindi nagbabago ang posisyon ng majority, wala rin. Actually, walang mangyayari hanggang June 2 pa. So, nasa sa taong bayan na po yan. Opo. So, kung talagang interesado tayo rito sa impeachment na ito, hanapin natin ng paraan na mabago natin ang pag-iisip ng majority ng mga senador para makita nila na pwede nang mag-convene ng Senado as an impeachment court kahit bago pa ang June 2 or kahit walang pinapatawag na special session ng Presidente. We can convene at any time that we are ready. The thing with this, Senator Coco, pag sinunod po itong inilabas na timetable na inilabas po ni Senator Chis Escudero, ay hindi na po kayo makakaupo as impeachment judge. Kasi tapos na po ang inyong pong termino. Well, sa June 2, senador pa po ako. So, technically speaking, pag mag-convene kami, I will become a senator judge. Except that yung presentation of evidence, yung trial proper, tawagin na lang natin trial proper, yung merong iupong testigo at itatanong ng mga direct examination at cross examination, kung sa July 20-something pa yon, wala na po ako doon. Wala na ako sa Senado. Pero sa June 2, nasa Senado pa po ako. Alright. Ngayong eleksyon ay tumatakbo po kayo sa local position. Ano po? Sa March 28 na ang kampanya ng local candidates. Kakayanin naman po ba ang assignment sa pag-draft nga? Well, sabi nyo nga, inunahan nyo na, tinapos nyo na. Bago pa mag-campaign period Tapos na, Cheryl, at saka kung yun lang naman yung assignment ko, actually, ang rules
hindi naman siya talaga problema. Kasi yung existing rules namin, nakatapos na kami successfully ng at least one impeachment sa current rules na yan hindi naman naging issue ang rules So hindi masyadong problema ang rules, lalagyan lang natin ng konting elaboration. At meron din ako suggestion na pwede rin hindi nila magustuhan. Katulad doon sinabi ko na bumalik tayo sa old style of presenting witnesses. Mas maganda yun para sa taong bayan Masusundan nila yung kwento. At anyway, ang impeachment kasi, once in a while lang naman ito. Once in a blue moon Kaya hindi yung pag-shortcut sa mga testimonya, hindi natin masyadong concern yon. Unlike sa korte na 300 ang caseload niya, 600 ang caseload ng mga RTC. So iba yung ibang usapin sa korte. Talagang naghanap tayo ng paraan na paikliin ang mga oras na kakainin sa presentation of witnesses. Sa impeachment, once in a while lang ito. So pag nandiyan ang impeachment, pakinggan natin, spontaneous ang testimony ng witness. Senator Pimentel, tingin niyo ho ba madidinig po tayo or may pag-asa pa na mas mapaaga ang pagsisimula po ng trial? Kung mas marami ang maintindihan yung aking posisyon or posisyon din ng ibang mga experienced na abogado, let's say sa mga kababayan natin, naintindihan nila yung posisyon ko na Article 11 pala yung impeachment, hindi naman pala yan sa Article 6 na trabaho sa legislatura. Ibang trabaho pala yan, karagdagang trabaho pala yan na binigay sa Senado, na kahit na naka-break sila, pwede nilang gampanan. Actually, Cheryl, nasa rules na ng impeachment rules na Senado, kung meron ka ngang legislative agenda, i-postpone mo muna. Kasi unahin mo yung impeachment agenda. Nasa rules yan ko. Kaya nga, ngayon na naka-break kami from legislative work, dapat na ito yung tamang timing na mag-impeachment court kami. So, klaro-klaro ngayon nasa existing rules na namin yan na kung sakaling sabay na may trabaho kayong impeachment court, tapos may trabaho kayo na legislatura, isuspend nyo muna yung trabaho ninyo sa pagiging legislatura. Pagbigyan ninyo yung trabaho ninyo bilang impeachment court. Andyan yan sa existing rules ngayon. Rule 10 o Article 10. So, basahin na lang po nila lahat yan at i-connect nila para makita nila yung spirit ng batas. Ano yung spirit ng aming mga rules? Ang impeachment, minamadali yan. Hindi lamang para paalisin yung na-impeach na official, pero para din malaman na nung impeach official kung tanggal ba siya o hindi, guilty ba siya or not guilty. Pag not guilty siya, balik na siya sa trabaho niya.